Pelikula ni Dingdong Dantes at Charo Santos Concio tuloy na. Ilalaban kaya ito sa Metro Manila Film Festival 2024? Tuloy na ang pagsasamahang pelikula ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at ng award-winning veteran actress na si Charo Santos. Yan ang kinumpirma ni Dingdong Dantes at sa ilan pang members ng entertainment media sa ginanap na Best Time Ever campaign ng GMA Entertainment Group sa Studio 6 ng Kapuso Network. Ayon pa ni Dingdong Dantes, sa wakas daw ay matutuloy na rin ang matagal niyang pangarap na makatrabaho si Charo Santos na itinuring niyang isa sa living icon sa showbiz. Ang tinutukoy ni Dingdong Dantes ay ang movie nila na may working title na Love After Love na noong 2022 pa in-announce. Actually, matagal na raw sana nila itong nagawa ni Charo, ngunit nagkaroon nga ng problema na hindi kontrolado ng production. Looking forward na raw ang Kapuso actor sa pagsisimula ng shooting nila para sa naturang pelikula. Ito ang magsisilbing follow-up project ni Dong after ng record-breaking movie nila ni Marian na Rewind na naging entry sa Metro Manila Film Festival 2023. Ang Love After Love ay mula sa panulat ni Irene Villamor at siya rin ang magdedirect nito. Nakatakda ng mag-shooting sina Dingdong Dantes at Charo Santos sa katapusan ng April. Kwento pa ng aktor tungkol sa movie sa isang hiwalay na panayam. Ang script sumailalim sa maraming revisions. Mula sa umpisa naman raw, yung nag-conceptualize ng project, yun na talaga. Sila daw talaga yung team at wala ng ibang casting. Tumanggi naman si Dingdong na magdetalye ng bonggang-bongga about their romance and drama movie. Mahirap daw idetalye dahil dun daw ang intensyon ng pelikula. Hindi pa rin daw niya masabi kung ilalaban ito sa Metro Manila Film Festival 2024. Samantala, excited na si Dingdong Dantes sa second anniversary special ng Family Feud na magsisimula na ngayong March 18. Samantala, sampalan is naban tarayan. Kabaliktaran naman ang nangyari sa muling pagkukrus ng landas ni Bea Alonzo at Julia Barito. Kung ang inasahan ng mga marites all over the universe ay magdididmahan o magpapaistaran ng dalawang aktres. Sorry na lang dahil mas pinili nila ang magbatian at magchikahan. Spotted kasing magkasama ang dating magkaibigan na sina Bea Alonzo at Julia Barito sa naganap na surprise tribute party para sa star maker na si Johnny Manahan o mas kilala sa tawag na Mr. M. Ito ang unang pagkakataon na naispatan ng dalawa na nagchichikahan at nagtatawanan sa isang public event. Napanood ang isang video na kuha nga sa party for Mr. M saan nagbiso pa ang dalawang aktres at masayang nagkukwentuhan with matching super laugh. Kung pagbabasihan ng laman ng video, mukhang okay na sila ni Julia at Bea Alonzo matapos ma-involve noon sa kontrobersiya ng dahil kay Gerald Anderson. Alam naman ng lahat na si Julia ang itinurong dahilan ng paghiwalay ni Gerald at Bea Alonzo, kaya naman marami ang nagalit sa anak ni Marjorie Barito at Dennis Padilla. Tinawag pa siyang anaconda ng mga bashers. Ipinagtanggol naman ni Gerald Anderson si Julia Barito at sinabing hindi si Julia ang third party sa breakup nila Bea Alonzo. Mula noon ang feeling ng lahat na naging mortal enemies sina Julia Barito at Bea Alonzo. Ngunit sa itinakbo ng plot twist ng kwento, mukhang maayos na nga ang dalawang aktres. Hindi lang malinaw kung may kinalaman si Mr. M sa pagbabati ng past and present ni Gerald. Komento ng isang netizen, "The world is healing. Love Julia Barito at Bea Alonzo." Samantala, iba't ibang reaksyon ng mga netizens sa viral video ni River Cruz sa social media kung saan maraming na-offend sa ginawa niya kay Julianne San Jose. Ito yung naganap na live streaming ng Kapuso celebrity couple na pinagpipiestahan na ngayon ng bashers at haters. May mga nagalit at naimbyerna sa Kapuso actor at TV host dahil parang wala raw ito sa sarili sa sobrang hyper habang nakipagchikahan sa kanilang mga fans. Pero meron ding nagtanggol sa kanya at pinayuhang magdemanda. Nag-ugat ito sa ibinahaging video clip ng isang Twitter user na kuha sa naturang live stream. Mapapanood dito sina River at Julianne San Jose na nagkukulitan. May mga na bad trip at tila binatukan pa raw ng binata
kumukonfronta si Julian sa isang bahagi ng live stream. Kinwestiyon din nila ang parang hindi normal na pagsagot ni River sa mga tanong sa kanya. Nagsorry naman si River Cruz sa lahat na nagalit sa kanya at ipinagtanggol na rin si Julian San Jose ang kanyang boyfriend mula sa malilisyoso at below the belt na mga comments. Ayon naman kay River Cruz, sa mga na-offend niya sa kilos sa live stream ay nagsorry agad siya nito. Samantala, nag-open up ang TV host actress na si Kim Chiu tungkol sa estado ng kanyang puso makalipas ang 3 buwan mula nang maghiwalay sila ni Sian Lim. Sa isang YouTube vlog, nagkaroon ng heart-to-heart talk si Kim kasama ang celebrity doctor na si Dr. Vicky Bilo. Tikom pa rin ang bibig ni Kim kaugnay sa tunay na dilan kung bakit nag-break sila ng ex-boyfriend at sinabing wala naman, baka magalit siya. Inamin din ni Kim Chiu sa interview na wala siyang pinagsisisihan pagdating sa pag-ibig, lalo na't ibinigay niya ang lahat. Bandang huli ay diretsahang tinanong ni Dr. Vicky Bilo si Kim kung totoo nga bang may bagong jowa na si Sian. Magugunita na noong nakaraang taon nang umugong mga chikang hiwalay na sina Kim at Sian. May ilang netizen pa nagsabing may third party umano, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito sinasagot ng dating couple. December lang naglabas ng official statement si Kim upang kumpirmahin na nag-break na sila ni Sian. Recently lamang ay naging usap-usapan ulit si Sian Lim matapos mag-viral ang larawan niya kasama ang film producer ng Viva Max na si Iris Lee. Naging hot topic rin ito ng showbiz insider na si OG Diaz kamakailan lang na base raw sa source niya sa Bangkok, Thailand ay namataan si Sian na kasama ang producer na magka-holding hands at naglalakad at sweet din daw kapag nasa hotel at nasa isang kwarto lang. Samantala, na-dislocate naman ang balikat ng kapamilya actor na si Paolo Avellino habang nag-workout. Nagpapagaling na ngayon ng leading man ni Kim Chiu sa latest ABS-CBN at View Philippines serye na What's Wrong with Secretary Kim matapos ang naturang insidente. Sa Instagram story ni Paolo Avellino nitong linggo, ibinahagi niyang isang video clip kung saan mapapanood siyang nagbubuhat ng weights. Nauna rito, nag-post din si Paolo ng isang short video clip sa Instagram story kung saan makikita nga siya mag-workout sa isang gym. Samantala, nabanggit naman ng aktor sa panayam sa kanya ng ABS-CBN na talagang kinarir niya ang kanyang itsura sa bawat karakter na ginagampanan niya para maging makatotohanan at natural na natural. Sa kabilang banda naman, kahit natapos na ang hit kapamilya serye na Senior High, usap-usapan pa rin sa social media ang naging performance doon ni Zayjan Haranilla at Cyril Manabat. Talaga naman kasing nagmarka sa mga manonood at naging karakter nila sa serye bilang sina Tim at Roxy, ang BFF ng lead star na si Andrea Brillantes as Kai. Sabi nga ng kanilang mga supporters, sana raw kapag nagkaroon ng part or sequel ang Senior High ay kasama pa rin sila at mabigyan din ng sariling project together na sila ang mga bida. Magkasabay na rumampa sina Zayjan at Cyril Manabat sa naganap na ivory carpet ng Star Magical Prom last Thursday at dito nga sila nahinga ng payo para sa mga senior high students. Sabi nga ni Cyril Manabat, hindi daw dapat mahiyang i-voice out ang lahat. Maging vocal daw para ipakita ang gusto mong gawin para sa mga tao. Paalala naman ni Zayjan Haranilla sa mga estudyanteng ginagawa ang lahat para makamit ang award at honor sa school. Huwag masyadong ma-stress at dapat alagaan pa rin ang mental health. Matagal nang magkaibigan sina Zayjan Haranilla at Cyril Manabat dahil nagkasama na sila sa mga programa ng ABS-CBN noong mga child stars pa lamang sila. Kayo, ano ang masabi nyo na tuloy na ang pelikula ni Charo Santos Concio at Dingdong Dantes? I-comment na kung excited ba kayo sa pelikula ng Kapamilya at Kapuso Stars at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.